Si Luna Hayes ay walang ginawa kung hindi ang sundin ng magulang niya. Wala siyang boyfriend, kaya napapayag si Luna ng magulang niya na ipakasal sa lalaking hindi pa niya nakikita, maski ang anino. Ayon sa pagkakadescribe ng magulang ni Luna, ito'y mabait, gwapo, matalino, magalang na bata, at sigurado silang hindi siya sasaktan dahil galing ito sa pamilyang kilalang kilala ng magulang niya. Pero siya hindi. Nakatayo si Luna sa harap ng supervisor nila habang ino-orient sila sa mga dapat at hindi dapat na gawin. Apat silang bagong accounting intern sa Ramirez Incorporated. Sorry po, I'm late. Biglang pasok ng isa. 5 na pala silang bago. Nakitang pag-asim ng muka ng supervisor nila dahil sa first pa lang ay late ng lalaki. What is your name? Tanong ng supervisor sa bagong dating. Pinakita ng lalaki ang name tag niya. Harry. Harry Ramirez, sir. Sagot ni Harry. Naisip na agad ni Luna na wala pang linggo ay mukhang magiging 4 na lang sila. Pagkatapos ng orientation, ay agad na silang pinahawak ng laptop para magsimula sa trabaho nila. At katabi ni Luna si Harry, na tutok sa kanyang laptop. Harry, right? Tanong ni Luna. Si Harry ang nakatabi niya. Hindi mapakali si Luna dahil wala siyang makausap dahil wala pa rin naman silang masyadong ginagawa. Tinignan siya ni Harry ng seryoso. Yes, sagot ni Harry. Bakit ka late? Tanong ni Luna na parang close na sila ng binata. Traffic, tugon ni Harry. Napatango si Luna dahil ano pa bang dadahilan ng late kung hindi ang traffic. Bakit mo napili dito? Ako kasi, I love accounting. Proud na saad ni Luna. I need to learn business, I guess. Sagot ni Harry. Business? Bakit sa accounting department ka? Dapat sa ano ka? Wait. Saan ba maganda? What if marketing? Sa production para kita mo kung paano kumilos itong business. Mas matututo ka doon. Suggestion ni Luna kay Harry. Accounting is the language of business. Mas mahirap to, kaya dito ako pumasok. Paliwanag ni Harry. Napamake paste naman si Luna dahil parang binabanatan siya ng knowledge ng katabi niya. Ikaw, why did you choose to be here? Tanong ni Harry. Napangiti si Luna. Mayroon na siyang trabaho sa company nila as internal accountant. Pero nagpaalam siya sa papa niya na gusto niyang pumasok sa company ng mga Ramirez para makilalang lalaking ikakasal sa kanya. Dahil gusto ko ng pera, sagot ni Luna. Why this company? Tanong pa ng dalaga. Ramirez Incorporated and I'm Ramirez. Para kunwari anak ako ng CEO. Sagot ni Harry. Natawa naman si Luna doon. Brilliant ha? Puri ni Luna. Ang totoo ay nakatakdang maging CEO si Harry at kailangan niyang training na ito para maging pamilyar siya sa business nila. Baka gusto niyo pang ilakas niyang pagkikwentuhan niyo. Napaayos ng upo ang dalawa nang isang galit na supervisor ang dumating. May formula lang po akong tinanong. Sagot ni Luna. This is your both first day. Kaya umayos kayo. 3 lang kukunin para maging regular. At wag naman sanang kayong mawala. Mariin na sermon sa kanila. I'm sorry, ma'am. Magalang na paghingi ng paumanhin ni Harry. Sorry, ma'am. Masiglang saad ni Luna. Bumalik si Harry sa ginagawa niya, pero si Luna ilang oras lang ay nawala na sa pwesto niya. Napatingin ng supervisor nila sa relo dahil kanina pa niya hindi nakikita si Luna at napansin nitong dalaga
na naglalakad na mayroong hawak na kape. Nasanay ito sa company nila na kaya niyang gawin ng lahat ng gusto niya. Hi ma'am, you want coffee? Nakangiting bati ni Luna kay Mika, ang supervisor nila. Coffee break? Tanong ni Mika. Ngumiti si Luna. Medyo nakaramdam kasi ko ng anto kaya bumili muna ako ng kape sa labas, ma'am. Sagot ni Luna. Kinuha ni Mika ang hawak na kape ni Luna at tinapon iyon sa basurahan. Masama ang tingin sa kanya at hinila si Luna papunta sa upuan nito. Listen to me. I don't tolerate that kind of attitude. You applied here as intern. Do your job in working hours. Or else, you cannot proceed to your contract. Mariin na paliwanag kay Luna. I will do that, ma'am. Sagot ni Luna. Dahil wala naman itong pakialam kung matanggal siya o hindi. Dahil mas mataas ang posisyon niya kaysa sa supervisor niya ngayon. Umayos ka. Banta pa kay Luna bago ito umalis. Mukhang hindi ka tatagal. Banat ni Harry sa katabi. Napangisi naman si Luna dahil mukhang seryoso lang palang katabi niya. Pero mayroon ding attitude na tinatago. In terms of work, ahead ako sa'yo. And I'm pretty sure. In attitude? Putol ni Harry. Ahead pa rin ako. I came here 20 minutes earlier. Sagot ni Luna. Napatingin si Harry sa dalaga at pansin agad niya na ma-attitude ito. Ayaw niya ng employee na ganyan. Kaya ngayon pa lang ay iniisip na niyang wag na itong patuloyin sa pagiging regular employee. Bumalik na lang ang tuon niya sa ginagawa para matapos agad ito. While in lunchtime, parehong nawala sa office si Luna at Harry. In CEO office, nakahiga sa private room si Harry dahil sumakit ang likod nito sa daming inuutos sa kanila sa baba. Bakit hindi mo ipalam sa kanila na anak ka ng CEO? Para hindi ka ganyang pagod. Half day pa lang pero parang isang linggo na yung pagod mo. Puna ng kapatid ni Harry. Harvey ang bunso nila. Hindi pwede. Ibang magiging trato nila sa akin. At yun ang iniiwasan ko. Gusto kong malaman kung paano kumilos ang baba. Seryosong sagot ni Harry. Agad na bumangon si Harry nang makita na malapit ng 1 p.m. At kailangan na niyang bumalik sa office. Mayroong ibang pinto ang nilabasan ni Harry dahil hindi siya pwedeng makita ng kahit sino na lumabas sa office ng CEO. Dahil magtatakang mga kasama nila sa trabaho kung bakit nakakapasok ang intern na kagaya niya sa office ng CEO. Balak na niyang bumaba pero napansin niyang isang babae na nakasilip sa corner. Nakatalikod si Luna kay Harry kaya hindi nito napansin ang binata. Agad na nilapitan ni Harry si Luna at tinignan din ang sinisilip ng dalaga. Bukod sa hallway at pinto ng office ng CEO, ay wala na itong nakikita pa. What are you doing? Tanong ni Harry. Napabalikwas si Luna at napatingin siya kay Harry. Shh! Huwag kang maingay. Puna ni Luna at muling tumingin si Luna sa pinto ng office ng CEO. Malapit ng magwan. Bumalik na tayo. Tinapat ni Lunang isa niyang daliri sa labi ni Harry. Kaya biglang napatigil sa pagsasalita si Harry. Pero tinapik naman iyon ni Harry para alisin. I said, shh, quiet. Pagpapatahimik ni Luna. Napatingin si Luna kay Harry mula ulo hanggang paa. At nagtataka rin ito kung anong ginagawa ng isang intern sa floor ng mga boss. What are you doing here? Takang tanong ni Luna. What are you doing here too? Balik ni Harry. Mayroon lang inutos sa akin. Palusot ni Luna. Kahit ang pakay niya ay makitang itsura ng lalaking balak ipakasal sa kanya. Tinignan ni Harry ang kamay ni Luna na wala kahit na anong hawak. Ano yung inutos sa'yo? Wala ka namang hawak na kahit ano.
Sagot ni Harry. Hindi ba pwedeng nasa brain ko? Tanong ni Luna. Napatingin din si Luna kay Harry dahil wala itong dala na kahit ano. So ikaw, anong ganap mo dito? Tanong ni Luna. Pinapahanap ka sa akin. Agad na palisot ni Harry. Tinignan ni Luna ang relo niya at wala pa namang alauna para bumalik siya sa office. Higpit naman ang supervisor natin, sabi ni Luna. Isang silip ang huli niyang ginawa, pero walang lumabas kaya nagsimula nang maglakad si Luna, pababa kasama si Harry. Pag intern ka, dapat connected yung pinapagawa sa job position natin. Reklamo ni Luna. Huwag kang masyadong reklamador. Sundin mo kung anong pinapagawa ng supervisor natin. Sagot ni Harry. Napalingon si Luna sa lalaking kasama niyang maglakad. Sabay palakpak. Taray! First day pa lang oh. Pero pwede nang i-promote bilang CEO ah. Banat ni Luna. Pero wala namang reaksyon si Harry. Kung ganyan pa lang ay nagrereklamo ka na. How can you face the real challenge? Being regular? Tanong ni Harry. Napasmirk si Luna dahil mukhang pinapasikatan siya ng kasama niya. Bakit? Nakahandle ka na ba ng mataas na posisyon? Tanong ni Luna dahil hindi na niya napagdaanan ng pagiging intern sa company nila. Hindi pa, but I know na mas mahirap ang low position kaysa sa higher position. Sagot ni Harry. Kaya gusto din ni Harry na magsimula sa maliit. Masyado ka nang magaling. Saad ni Luna. Sabay takbo papunta sa elevator at pinagsasaraduhan si Harry ng pinto. Unprofessional. Saad ni Harry bago tuluyang sumaradong pinto. Paglipas ng ilang araw ay matatapos ng lunch break nila Luna. Pero nandoon pa rin siya sa corner para tignan ang paglabas ng anak ng CEO. Nanlaki ang mata ni Luna nang bumukas ang pinto at nilabas noon ng isang lalaki na mukhang 10 taon ng tanda ni Luna kasamang CEO. Pwede na ba akong maging CEO, Papa? Napatakbo si Luna papalayo. Pero nadulas ito sa gulat nang mayroong biglang bumukas ng pinto at nilabas noon si Harry. Nagulat si Luna nang makita si Harry doon, pero napatayo na agad ito dahil makikita siya ng CEO. Are you alright, miss? Sagot ng CEO. Yes, sagot ni Luna nang hindi tumitingin sa CEO kasamang bata nitong anak. Hinila ni Luna si Harry papasok sa loob ng room, sabay sarado ng pinto. Kinakatok sila, kaya napapikit si Luna dahil ito na yata ang katapusan niya. Kita ni Harry ang taranta sa mukha ng dalaga at nagdadalawang isip ito na buksan ng pinto. Pero nagulat si Luna nang si Harry ang lumabas. Napadikit tuloy ng tenga si Luna sa pinto para pakinggan ang pag-uusap nila. Pero mabilis din na bumukas ang pinto. Wala na sila. Saad ni Harry. Napasandal si Luna sa pader at nakahinga ng maluwag. Sure akong tanggal ako nito kung nakita nila ako. Saad ni Luna. Napatingin si Luna kay Harry at nanlaki ang mata. Bawal tayo dito. Siguradong tanggal ka na dahil nakita ka nila. Problemadong saad ni Luna. I told them, may inutos lang sa akin dito. Kalmadong sagot ni Harry. Napatingin si Luna sa paligid. Kwarto na mayroon lang isang sopa. At maliban doon, ay wala nang ibang gamit pa. Anong ginagawa mo dito? Wala namang pwedeng iutos sa'yo dito. Takang tanong ni Luna kay Harry. Napakunot ang noo ni Luna dahil umiwas ang tingin si Harry sa kanya. Nagulat na lang ang binata at hinampas ni Luna ang braso niya sabay ngiti. Pareho tayong intern dito. Dito ka nagpapahinga? Nahanap mo itong bakanting kwarto. Grabe, ang galing mo naman. Masayang saad ni Luna, sabay upo sa sopa. Sumang-ayon naman si Harry. Kailangan natin bumalik. Aya ni Harry.
Tumayo naman si Luna at nilapitan si Harry. Pinalupot ng dalagang braso niya, sabay ngiti ng maganda. Sama mo ko dito pag pupunta ka ha. Ako na bahala sa food. Nakangiting saad ni Luna. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Harry. Isusumbong na lang kita kung ganoon. Saad ni Luna. Naunang lumabas si Luna, pero nagmamadali na rin si Harry. Dahil alam niyang gagawin ni Luna pag nauna ito sa elevator. Hindi ka pwede doon. Saad pa ni Harry. Tapos ikaw pwede? Tanong pa ni Luna. Hindi mo ako mapapatahimik. Pagdating natin, isusumbong na agad kita. Banta ng dalaga. Ano ka, bata? Tanong ni Harry. Oo, sagot ni Luna. Pagbukas ng pinto ng elevator, ay mabilis na hinawakan ni Harry ang braso ng dalaga. Okay, fine. Huwag ka lang maingay. Sabi ni Harry. Pinitawan niya si Luna at nauna nang naglakad palabas. Lumawak naman ang ngiti ng dalaga dahil mas mapapadali ang lahat sa kanya. Umabot na ng ilang linggo sila Luna sa company at lalong dumadami ang trabaho nilang dalawa. Pero tuwing lunch break ay pumupunta sila sa taas sa bakanting room na pinagawa talaga para kay Harry para safe itong makapasok sa CEO's office. Nilipat ni Harry ang tingin sa kasama niya na halos di na umalis sa pinto at mayroong sinisilip. Alam ko, iisa lang anak ng CEO eh. Saad ni Luna habang naglalakad papunta sa sopat umupo. Ano naman kailangan mo sa anak ng CEO? Tinignan ni Luna si Harry. Lalandiin ko para maging regular na ako. Sagot ni Luna. Since day one, kaya ka nandito para makitang CEO? Tanong ni Harry. Ngumiti si Luna kay Harry. Too right. Nakangiting saad ni Luna. Gusto ko kasi instant yaman. Biro ni Luna para hindi naman makahalata si Harry. Sabihin mo lang mayaman ka. Papakasalan na kita ngayon. Biro ulit ni Luna kay Harry. Pero ang binata ay nakatingin lang sa dalaga dahil mas gusto niyang makita ang dalaga at titigan ng mukha nito. Masyadong maamang mukha niya at hindi niya alam kahit na nakakainis ang personality ni Luna ay nakakaya niyang tiisin. Narinig ko, pangalan ng anak ng CEO ay Harvey? Tanong ni Luna. 17 years old pa lang yun. Sagot ni Harry. Napakunot ang noon ni Luna at napaisip na bakit ipapakasal sa kanyang ganoong kabata. Ang alam niya, isa lang anak ng CEO. Buong maghapon niya iyong iniisip hanggang sa pumunta na lang sa resto bar si Luna para mag-unwind. Pumunta ito ng counter at bumili ng drinks. Pero nakita niya si Harry na nagsosolong umiinom. Hoy! Masayang bati ni Luna. Agad na tumabi si Luna sa katrabaho dahil masaya itong makita ito. Parang bonding moments natin to ah. Biro ni Luna. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Harry. Inamoy ni Luna ang suot na damit ni Harry. Pero napatitig na naman ang binata kay Luna nang makita niya sa malapitan ito. Naamoy kasi kita tapos naamoy ko rin na ililibre mo ako. Biro ni Luna. Expected na magre-react si Harry doon. Pero walang kahit na anong reaksyon ang nakuha ni Luna. Nagsimula silang uminom na dalawa. May problema ka ba? Tanong ni Luna. Why? Tanong naman ni Harry. Why? Umiinom ka dito kaya sure na mayroon kang problema. Sagot ni Luna. Gusto ko lang mabawasan ng ingay sa utak ko dahil sobrang ingay ng katabi ko sa office. Paliwanag ni Harry. Ako yung katabi mo. Sita ni Luna. Exactly. Tugon agad ni Harry. Alam mo ba, parang music ang boses ko sa ganda. Kaya nga dapat magpasalamat ka pa't naririnig mo. Saka,
Mukha ka kasing lonely kaya kinakausap kita sa office. Tapos ganyan pa kasamang ugali mo. Sagot ni Luna. Kinuha ni Luna ang alak na iniinom ni Harry. Kaya lalong naiinis si Harry sa dalaga. Pero ayaw naman itong lumayo. Sarap nito ah. Order ka pa. Ubusin natin yung sweldo mo as intern. Biro ni Luna sa kanya. Pwede ba? Tumahimik ka na lang kahit saglit. Or lumipat ka ng upuan para naman makapag-isip ako. Singhal ni Harry. Sabay bawi ng drinks niya sa dalaga. Sungit mo naman. Pasalamat ka nga di kita sinusumbong na ginagamit mo yung isang room sa company. Sagot ni Luna. Ginagamit mo rin naman. Kasama kita doon eh. Depensa ni Harry sa dalaga. Eh hindi ko naman malalaman yun kung hindi ka pasaway. Sagot ni Luna. Kung isumbong din kita na stalker ka ng anak ng CEO. Banta ni Harry. Ako stalker? La, kung alam mo lang kung sino ko. Hayag ni Luna. Who are you? Walang idea na tanong ni Harry. Napangisi lang si Luna dahil if nakasal sila ng anak ng CEO, ay magugulat ang lalaking katabi niya. Luna! Pwede rin, your Luna. Biro ni Luna dahil walang pwedeng makaalam. Napahinga na lang ng malalim si Harry. Wala bang ibang tinatagong anak ang CEO? Tanong ni Luna. Bakit ako tinatanong mo? Intern lang ako sa company. Giit ni Harry. Wala ka talagang kwentang kausap. Hindi pwedeng 17 years old ang anak ng CEO. Pakiramdam ko may isa pa yun eh. What if mayroong anak sa labas ng CEO? Kaya kinakahiya na ipakilala sa public? What if hayaan mo na lang sila? Tanong ni Harry. I'm part of the company na. Kailangan ko nang malaman yun no. Di ba pwede daw tayo sa office? Panghihimasok na yung ginagawa mo eh. Saka, tumahimik ka na nga. Iritableng saad ni Harry. Biglang tumayo si Harry dahil naiirita na talaga iyon sa ingay ni Luna at balak nang umalis kaso hinawakan siya ni Luna. Wait, dito ka muna. Pigil ni Luna. Si Harry lang kasi ang nakakausap niya sa office. Kailangan ko nang umuwi. Seryosong sagot ni Harry. Hindi mo ba pansin yung record sa system? Tanong ni Luna. Biglang nagka-interes si Harry sa tanong ni Luna. What do you mean? Takang tanong ni Harry. There's a fraud kasi ang ginagawa ng mga senior natin. Well, in every business naman talaga ginagawa yon. Pero, too risky dahil hindi ayon ang pagkakarecord nila. And maybe, matrace agad iyon ng investors if ever. Paliwanag ni Luna. Napatingin si Harry kay Luna. How did you know? Hindi pa tayo alaw makahawak ng system since intern pa lang tayo. Takang tanong ni Harry. Natawa ng mahina si Luna sabay flip hair. Well, smart kasi ko. Sagot ni Luna. Pero ang totoo ay gawain niya iyon sa company nila. Ipaccountant ka ng trabaho mo. Ay mandaya. Paano bababa ang tax ng company? Or mag-overstate ka ng revenue para maka-attract ka ng investor? Paliwanag ni Luna. Anong gagawin natin? Tanong ni Harry. Let them. Sagot ni Luna. Actually, sinabi ko lang sa'yo para di ka magulat kung mayroong mapapagalitan sa office. Saka, hindi naman natin problema yon. Dagdag pa ni Luna. Takang pinanood ni Luna si Harry na bigla na lang itong naglakad paalis ng lugar. Akala ba niya kasama siya sa mapapagalitan? Tanong ni Luna sa sarili niya. Napatingin ito sa likod niya na konti lang tao. Kaya ilang minutes lang tinagal ni Luna sa resto bar bago ito umalis. Kinabukasan, ay pagpasok ni Luna sa office, ay rinig na agad niya na mayroong pinapagalitan. Bakit mo pinapakailaman to? Galit na tanong kay Harry ng isang senior accountant.
You are not allowed to check this. Paano kung mayroong kang magalaw? Kaya mo bang ayusin? Intern ka pa lang pero ambisyoso ka na. Sigaw kay Harry. Medyo hindi nagustuhan ni Luna ang tono ng senior nilang accountant. Na-curious lang po. What if he says yes? He can fix it. Will you shut up, ma'am? Piko na tanong ni Luna. What did you say? Tanong ng senior nila. May apology, ma'am. Hindi ko na po uulitin. Saad ni Harry na lalong kinapiko ni Luna. Hinila ni Harry si Luna para lumayo na. Pero hindi nagpaawat ang senior nila. Mukhang mayroon kang alam. Saad kay Luna. Paanong walang alam? Mas mabigat pa trabaho ko kaysa sayo. Pulong ni Luna na halos siya lang nakakarinig. We're just interns. Paano namin malalaman kung ang senior na kagaya mo ay ayaw ipaalam? Banat ni Luna. Luna. Awat ni Harry. Ouch! Daing ni Luna nang mayroong humampas ng stick sa braso niya. At ang pagtingin niya ay ang supervisor nilang si Mika. Tara na. Ayan ni Harry kay Luna. Pagdating ng lunchtime, ay pumunta si Harry at Luna sa vacant room habang kumakain. Hoy, lasing ka ba ngayon? Sinabi ko lang information na yun sa'yo para mayroon lang tayong mapag-usapan. Pero gusto mong maging huwarang intern ngayon? Giit na Luna habang kumakain dahil hindi niya mapigilan ang inis sa lalaking kaharap niya. Gusto ko lang i-check. Kalmadong sagot ni Harry. Matatanggal ka sa ginagawa mo eh. Inis na tugon ni Luna. Sabi ko sa'yo normal lang yun. Matatanggal ka rin naman sa ginawa mo. Saad ni Harry. Napairap sa ere si Luna. Wala naman siyang pakialam kung matanggal siya dahil hindi niya kailangan ng trabaho dito. Pero, ting sa pagtanggol mo sa akin. Nahihiyang saad ni Harry. Biglang kumalma si Luna. If you are thankful, treat me. Lagi naman akong napapagalitan ng dahil sa'yo. Aniya ni Luna. Nang? Tanong ni Harry. Napaisip si Luna na kaya niya naman palang bumili ng kahit ano. Kaya nagbagong isip nito. Wag na pala. Baka maubos ang pera mo. Ikaw na lang mag-enco ng pinapagawa sa akin ni Ma'am Mika. Then mag-half day ako today. Nakangiting saad ni Luna. Saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Sagot ni Luna. Tumayo sa pagkakaupo si Luna pagkatapos niyang kumain at balak niyang pumunta sa CR. Sira ang lock niyan, baka di ka makalabas. Warning ni Harry. Wow, pakiramdam ko magiging close tayo. Sagot ni Luna sabay kindat niya sa binata bago lumabas. Napangiti naman si Harry dahil sa kakulitan ng kasamahan niya. Kinabukasan ay late na pumasok si Harry dahil masyado itong napagod kahapon sa mga naiwang gawain sa kanya. Masyado ka bang napagod kahapon? Tanong ni Luna sa lalaking nakahiga sa sopa. Hindi iyon sumasagot, kaya hinila ni Luna ang binata para itayo. Kaso binawi ni Harry ang kamay niya. Pero sa lakas ng pagkakahila ni Harry, pati si Luna ay nasama sa paghila. Dahilan para mapunta sa ibabaw ni Harry si Luna. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Luna nang makita niya sa malapitan ng binata. Tinignan niyang mata ng binata na parang ayaw na niyang ialis sa pagkakatitig doon. Napatingin si Luna sa pinto nang mayroong nagbabalak na bumukas noon, kaya agad na napatayo si Harry. At sa bilis ng pangyayari, ay hinila ni Harry si Luna para magtago sa CR. Dahil sa taranta ni Luna, ay sinarado niyang pinto ng CR. I told you, walang tao dito. Rinig nilang dalawa mula sa labas ng CR. Shh! Pigil ni Harry kay Luna nang balak nitong magsalita. Nanlaki ang mata ni Harry nang maalala na sira yung lock ng pinto. Shit! Mura ni Harry. Pilit niyang binubuksan ng pinto.
pero ayaw kahit na itulak nila iyon ng malakas. Tabi, saad ni Harry kay Luna. Sinipa ni Harry ang pinto, pero dahil hindi naman ganoon katibay ang pinto ng CR, ay lumusot si Harry palabas at nagkasugat ito sa braso. Pero ang kasama ni Harry ay napansin ng isa pang pinto doon sa CR. Bakit mayroon pang isang pinto? Takang tanong ni Luna. Balak na buksan ni Luna iyon, pero agad na dumaing si Harry sa sugat niya para makuha ang atensyon ni Luna. Ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Luna. Kinuha ni Luna ang panyo niya para itali iyon sa sugat ni Harry sa braso. Umalis na tayo. Aya ni Harry. May titignan lang ako. Saad ni Luna, pero agad na hinila siya ni Harry. Kailangan na natin bumalik. Siguradong tanggal na tayo pag nalaman na tayong nakasira niyan. Saad ni Harry, sabay labas ng kwarto. Siguradong ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Luna. Oo, tipid na sagot ni Harry. Maghihiwalay na sana sila ng daan nang hawakan ni Luna ang kamay ni Harry. Napatingin doon si Harry. Dito ka lang, bibili ko ng gamot. Saad ni Luna. Wag na. Hindi na napigilan ni Harry ang dalaga dahil bigla na yun tumakbo papunta sa convenience store. Huminga ng malalim si Harry dahil mayroon itong kakaibang nararamdaman kay Luna. Pagbalik ng dalaga ay agad na ginamot ang sugat ni Harry. Thanks, saad ni Harry. Pakiramdam ko, problema tayo ng company. Biro ni Luna. 3 lang matatanggap pero mukhang tayong 2 matatanggal. Dagdag pa niya. Okay lang sa akin. Saad ni Harry. Napatingin si Luna sa binata, pero mabilis din napaiwas nang makitang lumingon si Harry. Why? Tanong ni Luna. Deserve nila dahil seryoso sila sa internship. While us, parang naglalaro lang at mukhang mas kailangan nila. Sagot ni Harry. Kailangan ko na bang maghanap ng ibang company? Tanong ni Luna. Huminga ng malalim si Harry dahil bigla niyang naramdaman na gusto niyang maging regular si Luna sa company. Sana magstay ka. Saad ni Harry. Ipaubaya na natin yung trabaho sa 3. Sagot ni Luna. Napatingin ang dalawa sa daan nang biglang lumakas ang ulan. Kailangan ko nang umuwi. Paalam ni Luna. Tumango naman si Harry. Pag-uwi ni Luna sa bahay at sumabay siya ng dinner sa pamilya niya na masayang usapan tungkol sa appointment ng bagong CEO ng Ramirez Incorporated. 3 months, makikilala mo ng bagong CEO ng Ramirez Incorporated. Masayang saad ng mama ni Luna. Bakit hindi niyo pa ipakilala sa akin? Tanong ni Luna. Anak, kailangan mo na niyang maging CEO bago mo makilala. Ayoko naman na sa isang lalaking mababang posisyon ka mapunta. Saad ni Marjorie, ang mama ni Luna. Walang nagawa si Luna kung hindi ang tumango. Pumayag na siya sa desisyon ng magulang niya, kaya wala na itong takas pa. Buong gabi ay halos hindi makatulog si Luna dahil naaalala niya si Harry. Hindi niya alam, pero laging dumadalaw sa isip niyang binata. Sunday at walang trabaho sila Luna ngayon, kaya naisip niyang gumala na lang muna. Pero habang naglalakad si Lunang mag-isa sa mall, ay napansin niya si Harry na mayroong kasamang babae. Napatalikod si Luna nang mapansin ang pagtingin ni Harry sa direksyon niya. Napatingin ito sa hawak nitong branded na paper bag dahil bumili siya ng bagong damit. Kalmado lang na naglalakad si Luna hanggang sa binalak niyang silipin si Harry. Pero pumasok ang dalawa sa isang restaurant. May girlfriend ba siya? Tanong ni Luna sa sarili. Nawalan ng ganang mamasyal si Luna, kaya dumiretso na lang itong umuwi sa bahay nila. Hindi si Harry ang focus ko.
yung anak ng CEO. Saad ni Luna sa sarili. Napakunot ang noo ni Luna sa naisip niya na baka hindi pa pinapakilala sa kanyang anak ng CEO dahil hinihintay pa itong mag-18. Shit, no way. Mas okay pang isipin na ipapakasal siya sa anak sa labas ng CEO kesa sa halos 10 taon ng agwat nila. Kinabukasan, pagpasok sa office ni Luna, ay tahimik lang ito. Ginawa niyang mga trabaho niya at noong lunchtime ay hindi na ito pumunta sa bakanting kwarto. Gusto mo ng kopi? Tanong ni Harry sa kanya. Ayoko, iced tea lang gusto ko. Maasim na saad ni Luna. Ni hindi man lang niya tinignan ng katabi. Bigla na lang naiinis si Luna sa katabi niya. Bibili ko ng iced tea. Saad ni Harry. Pero nang tatayo na ito, ayoko na pala. Singhal ni Luna. Ano bang gusto mo? Iritang tanong ni Harry. Wala akong gusto. Banat ni Luna. Napairap na lang sa ere si Luna at bakas ang pagtataka sa mukha ng binata sa kanya. Ako na lang. Saad ni Harry bago ito umalis. Napapikit si Luna sa inis ng pagbalik ni Harry ay wala man lang itong binili na kahit ano sa dalaga. Wala talaga. Akala mo ba wala akong pambili kaya hindi mo ako binili? Inis na tanong ni Luna. Sabi mo, ayaw mo. Tinatanong kita kanina eh. Sagot ni Harry. Inis na tumayo si Luna. Umabot ng ilang araw na hindi nagpapansinan ng dalawa. Pero dahil silang dalawa'y laging nauutusan na magkasama, ay walang magawa kung hindi ang magdikit sila. Bilisan mo kaya i-print yan. Magpiprint din ako. Reklamo ni Luna. Mauna ka na kaya? Mukhang nagmamadali ka eh. Sagot ni Harry. Pinauna na ni Harry si Luna dahil hindi niya makabisadong ugali ng babaeng kasama. Halos ilang araw na siyang sinusungitan ng dalaga nang hindi niya alam ang dahilan. Pagkatapos ng office hour, ay naunang nag-out si Luna kaya agad na hinabol ni Harry ang dalaga. May problema ka ba? Tanong ni Harry. Diretso lang lakad ni Luna at hindi pinapansin ng binata. Luna, habol ni Harry. Hinarap niyang dalaga para makitang itsura nito. Mayroon ba akong kasalanan sa'yo? Takang tanong ni Harry. Wala, tipid na sagot ni Luna. Nilagpasan niya si Harry, kaya medyo nainis ang binata. Hindi ka na bata para umasta ng ganyan. Piko na saad ni Harry. Biglang umiyak ng peke si Luna at nilakasan pa nito para asarin si Harry. Wala kang pake kung anong gusto kong gawin. Sagot ni Luna. Tatalikod na sana siya nang hilahin ni Harry si Luna. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Luna. Wala akong kasama. Saad ni Harry. Nagpupumilit si Luna na tanggalin ng pagkakahawak ni Harry. Birthday ko ngayon. Pag-amin ni Harry. Napaiwas pa ng tingin ng binata dahil mukhang nahihiya ito. Ikaw lang kaibigan ko dito sa Manila. Kaya ikaw lang madadala ko sa bahay namin. Nag-e-expect ang lola ko na mayroon akong katrabaho na pupunta eh. Paliwanag ni Harry. So, gagamitin mo lang ako para mayroon kang maipakita sa lola mo? Giit ni Luna. Okay lang naman kung ayaw. Papayag ako dahil pinipilit mo ko. Putol ni Luna. Sabay lakad papunta sa direksyon ng nilalakaran ni Harry pag umuuwi ito. Napangiti si Harry dahil sa hugali ng dalaga. Pagdating nila, ay isang mataas na building at mukhang apartment ito. Maliit lang ang room na inuupahan nila Harry, kaya medyo nakakaramdam ng awa si Luna sa kasama niya. Pagpasok sa loob ng bahay, ay ang babaeng kasama ni Harry ang bumungad sa kanya. Akala tuloy ni Luna ay nagsasama na sila. Kuya, kanina ka pa hinihintay ni Lola Tess. Saad ng babae.
Kuya? Kapatid mo? Gulat na tanong ni Luna. No, pinsan ko. Sagot ni Harry. Pinsan? Nakangiting saad ni Luna. Oo ate, pinsan niya ako. Sagot sa kanya ni Leia. Ay nandyan na pala kayo. Pumasok na kayo at kumain. Aya ng lola ni Harry. Hello po. Bati ni Luna kay Tess. Ang ganda mo naman pala. Kayong dalawa na ba ng apo ko? Biro ni Lola Tess kay Luna. Payag po ba kayo? Sakay ni Luna. Oo naman. Magandang lahi ang ibibigay ng apo ko sa'yo. Biro ni Lola Tess. Hindi ko siya girlfriend. Katrabaho ko siya. Saad ni Harry. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Saad ni Luna. Nagsimula silang kumain at nagkwentuhan lang. Hindi naman naging mahirap kay Lunang maging close sila ni Lola Tess. Pagkatapos nilang kumain, pinakita ni Harry ang maliit niyang kwarto kay Luna. Nasaan ang mga magulang mo? Curious na tanong ni Luna habang nililibot ang kwarto ni Harry. Nasa bahay nila. Tugon sa kanya. Nilingon ni Lunang kasama niya na nakaupo ngayon sa sopa. Bakit di niyo kasama? Masyadong workaholic ang mga magulang ko, kaya iniiwan nila ako kay Lola Tess. Ayun, hanggang sa nasanay na lang ako na si Lolang kasama ko. Sagot ni Harry. Umupo si Luna kay Harry. Gusto yata ako ng lola mo para sa'yo. Biro ni Luna. Don't mind her. Sagot ni Harry. Sabay tayo para lumayo sa dalaga dahil masyado na silang magkalapit, kaya umiinit ng paligid. Huminga ng malalim si Luna at tumayo na rin dahil same sila ng nararamdaman ni Harry. Gabi na. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Paalam ni Luna. Ihatid na kita sa labas. Saad ni Harry. Nagpaalam lang si Luna sa Lola Tess bago lumabas ng apartment. Happy birthday. Bati ni Luna kay Harry. Mag-ingat ka pa uwi. Paalam ni Harry. Hindi mo ako ihahatid? Tanong ni Luna. Hinampas ang dalagang binata dahil expected nito na ihahatid siya. Tinuro ni Lunang pulang kotse. Tinignan ni Harry ang kotse na siya talagang may-ari noon at pag-aari din nila ng buong building. Pumara ng taxi si Harry at pinasakay ang dalaga. Next time na lang kita ihahatid. Sagot ni Harry, sabay sarado ng pinto ng taxi. Napahawak sa dibdib si Luna dahil sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Pag-uwi niya sa bahay, ay naabutan niyang magulang na nag-uusap sa living area. Binati niya lang sila. Habang tumatagal ang panahon at papalapit ang oras ng pagpapakilala sa kanya ng anak ng CEO, ay nawawalang interes doon ni Luna at napupunta sa lalaking kasama niya lagi. Hanggang sa mayroong nag-birthday na senior accountant at invited silang lahat. Si Luna at Harry lang magkasama habang iba ay nagsasaya sa kani-kanilang usapan. Nakakailang bote ka na? Pigil ni Harry kay Luna. Cheers! Saad ni Luna kay Harry, sabay inom pa ulit. Pagkatapos ng party, ay silang dalawa rin naman ang magkasamang umuwi. Naglalakad papuntang sasakyan ng dalawa, habang si Luna ay nakatulala lang sa dinadaanan niya. Ngayon ay tuluyan na niyang naramdaman na ayaw niya nang magpakasal sa anak ng CEO. Tumigil si Luna sa paglalakad at tinignan si Harry at napatingin ito sa labi ng binata na parang inaakit siyang lapitan. Napatingin sa taas si Harry nang biglang pumatak ang ulan. Pero si Luna ay hindi pa rin natitinag sa kinatatayuan. Anong ginagawa mo? Nababasa ka na. Sigaw ni Harry. Hindi pa rin kumilos si Luna, kaya binalikan siya ni Harry at hinila siya para sumilong silang dalawa.
Hinila niyang damit ng binata, sabay binigyan ng mainit na halik para sa malamig na paligid. Agad na pumikit si Luna para damahin ang lambot ng labi ng binata. Mabilis na umatras si Harry dahil sa gulat. Iniisip lang nito na dala ng kalasingan, kaya nagawa ni Lunang bagay na iyon. Gusto na iata kita. Lasing na pag-amin ni Luna. Nakatitig lang si Harry sa dalaga, na basang-basa na dahil sa ulan. Magpasundo ka na, saad ni Harry bago iwan ng dalaga. Gusto nga kita. Hindi mo ba ako gusto? Tanong ni Luna habang nakatitig sa binata. Huminga ng malalim si Harry dahil hindi nito alam ang isasagot sa dalaga. Hindi kita pwedeng magustuhan. Seryosong sagot ni Harry. Bakit? Lalapitan ni Luna si Harry pero muling umatras ang binata para lumayo sa dalaga na lalong ikinalungkot ng loob ni Luna. Hindi tayo pwede. Sagot niya. Tumulo ang luha sa mata ni Luna at tumango ito. Tama ka. Hindi tayo pwede. Mahinang saad ni Luna. Umuwi ka na. Saad ni Harry bago ito tumalikod at naglakad palayo. Sinuong niyang malakas na ulan para lang makalayo sa dalaga at maiwasan niyang anumang bagay na pagsisisihan niyang mangyari sa huli. Ilang metro lang layo niya kay Luna at nagtatago ito sa ilalim ng puno kasamang nararamdamang habang nakatingin sa dalagang umiiyak. Alam ni Harry ang kapalaran niya at hindi niya kayang baguhin pa iyon. Sa office nila ay ilang araw na iniiwasan ni Harry si Luna dahil gusto na nitong gumawa ng distansya sa dalaga at malapit na siyang ipakilala bilang bagong CEO ng company nila. Habang lunch break, ay pumunta si Harry sa vacant room. Hindi na pumupunta doon si Luna, kaya malaya na siyang nakakausap ang papa niya sa kabilang room. Pero pagpasok niya sa loob, ay nakita niyang dalaga na nakaupo sa sopa habang kumakain. Aware naman si Luna na iniiwasan siya ni Harry, kaya agad na napatayo si Luna at inayos ang pagkain niya. Balak na lumabas ang dalaga, pero pinigilan siya ni Harry. Tapusin mo munang pagkain mo. Seryosong pigil ni Harry. Napahinga ng malalim si Luna. Tapos na akong kumain. Sagot ni Luna bago lagpasan ng binata. Walang nagawa si Harry kung hindi ang panoorin na lang si Luna na lumabas. Pumasok si Harry papunta sa office ng papa niya na walang imik. Is there a problem, son? Pinagalitan ka ba ni Mama Tess? Tanong ni Henry sa anak. Tumingin ng seryoso si Harry sa papa niya. There's a chance na hindi matuloy ang kasal? Tanong ni Harry. Napatigil sa ginagawa si Henry at napatingin sa anak. Why? Have you changed your mind? Akala ko ba ayos ng lahat? You agreed about the wedding? Sagot ni Henry. I'm just asking, Dad. Saad ni Harry. Gusto ko nang makilala yung babae pa. Not yet. Kailangan mo munang ma-appoint bilang CEO. That's the rule ng parent ng babaeng ipapakasal sa'yo. Sagot ni Henry sa anak. Ngayon pa lang, ay alam nang hindi magugustuhan ni Harry yung babaeng ipapakasal sa kanya. Pagbalik ni Harry sa office, ay nakita niyang nagsusulat ng resignation letter si Luna. After ng trabaho, ay wala pa ring imik ang dalawa. Pag-uwi ni Luna sa bahay, ay agad itong dumiretso sa office ng papa niya sa loob ng bahay. Babalik na ako sa company. Paalam ni Luna. Why? Tanong ni Marlon. Gusto ko lang. Tipid na sagot ni Luna. Pag nakikita niyang mas malapit siya kay Harry, lalo lang lumalalim ang nararamdaman niya. At baka hindi na niya kayanin pang umahon pag nagtagal. Pumayag naman si Marlon. Kinabukasan,
Hawak ni Luna ang papel para ibigay kay Mika ang resignation letter niya. Pero bigla ay yung naglaho sa kamay niya at pagtingin niya sa gilid ay nandoon si Harry. Give it to me. Seryosong utos ni Luna. Kunin mo sa akin sa vacant room mamayang lunchtime. Sagot ni Harry bago niya lagpasan si Luna. Pagdating ng lunchtime, ay pumunta si Luna sa vacant room para kunin ang letter kahit pwede naman siyang gumawa ng bago. Naabutan niya si Harry na nakaupo mag-isa sa sopa at nang mapansin siyang pumasok, ay tumayo ito. Kinuha niyang kamay ni Luna at niligay ang punit na papel sa palad ng dalaga. Just finish the internship before you leave. Seryosong saad ni Harry. There's no reason to stay. Sagot ni Luna. Hindi tayo pwede. Yeah, you're right. Hindi tayo pwede. Alam ko yun. But I'm taking the risk just to confess my uncontrollable feelings towards you. Naguguluhang paliwanag ni Luna. Can we just stay friends? Tanong ni Harry. Just finish the internship. Pakiusap ni Harry. Are you willing to take the risk? Tanong ni Luna. I have no choice. Sagot ni Harry. Tumango si Luna habang pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. Pero si Harry ay tuluyan ang nalunod sa nararamdaman niya sa dalaga. Pero wala lang itong magawa dahil natatakot ito sa mangyayari. Okay, tapusin ko lang internship ko after noon. Wala nang lahat. Sagot ni Luna. Tumango naman si Harry bilang pagsang-ayon niya sa dalaga. Napangiti si Luna nang makitang mag-isang umiinom si Harry sa resto bar kung saan sila unang nagkitang umiinom. Nakakailang bote ka na ah? Puna ni Luna habang tinitignan ng bote na naubos ni Harry at kita na rin ni Luna ang kalasingan ng binata. Mayroon ka bang problema? Tanong ni Luna. Mabilis na tumango si Harry sa kanya. Pwede mo naman sabihin sa akin. Baka matulungan kita. Saad ni Luna at nakainom na rin. Bawal kong sabihin. Sagot sa kanya ni Harry. Hinayaan na lang ni Luna ang binata na uminom at wag na lang pilitin dahil baka hindi pa ito handa na sabihin sa kanya. Sobrang lasing na si Harry na halos hindi na nito kayang maglakad mag-isa. Inuwi ni Luna si Harry sa apartment na tinitirhan ni Harry. Pero nagtaka si Luna nang wala namang tao doon. Wala si Lola Tess at wala rin si Leia. Nasaan ang mga kasamahan mo? Tanong ni Luna kay Harry. Dumiretso sa kwarto si Harry, kaya agad na sinundan ni Luna ang binata para iayos. Nilayasan ka ba ng lola mo? Kaya ka nagkakaganyan? Tanong ni Luna. Wala siyang nakuhang sagot kay Harry. Matulog ka na at uuwi na ako. Paalam ni Luna. Nagulat si Luna nang bigla siyang hilahin ni Harry. Palapit sa kanya at napaupo siya sa lap ng binata. Sabay hinalikan ito sa leeg niya. Harry, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Luna. Tatayo na dapat si Luna nang mahigpit siyang hawakan ni Harry at parang ayaw na nitong pakawalan pa sa tabi niya. Hindi nakakilos si Luna sa kanyang pwesto dahil ang katawan niya ay walang balak na pigilan ang ginagawa ng binata. Napapikit na lang si Luna, sabay tugon sa bawat halik na binibigay ng binata sa kanya. Biglang nakalimutan ng dalawa ang kanilang obligasyon sa pamilya nila dahil sa kanilang nararamdaman. Hiniga ni Harry si Luna sa kama at agad itong pumaibabaw sa dalaga. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili dahil na rin sa alak sa katawan niya na lalong nagpapainit sa nararamdaman niya sa dalaga. Kinabukasan ay nagising sa tili si Harry dahil sa gulat ni Luna na makitang katabi si Harry. Anong nangyari? Kinakabahan na tanong ni Luna na todo takip sa katawan niya. Maski si Harry ay nagulat nang makitang dalaga.
Napailing si Luna at problemadong kinuhang mga damit niya para isuot. Eh, hindi ito pwede. Ipapakilala na nila siya sa akin. Balisang saad ni Luna. Kanino? Tanong ni Harry. Hindi mo kilala. Sagot ni Luna. Nagmamadaling isuot ni Luna ang damit niya. Ihahatid na kita. Isang masamang tingin ang binigay ni Luna sa lalaking kasama niya. Akala ko ba kaibigan lang tayo? Tapos aamin ka na gusto mo rin pala ako. Inis na saad ni Luna. I'm sorry. Iyon lang nasabi ni Harry. Dahil maski siya ay nagulat sa ginawa nila kagabi. Napahinga ng malalim si Luna at napahawak sa ulo niya. Mali ito. Hindi ko pa naman siya nakikilala eh. Pero mayroon na agad akong kasalanan sa kanya. Saad ni Luna. Tumayo si Harry para lapitan si Luna. Pero lumayo ang dalaga. Like you said, hindi tayo pwede. Isipin natin na wala lang ito. Nag-sleep over lang ako as a friend. Paliwanag ni Luna. I can fix it. Saad ni Harry. Umiling si Luna. No, you cannot. Hindi mo ako kilala. Saad ni Luna. What if I'm willing to take the risk? Humarap si Luna kay Harry at huminga ng malalim sabay iling. Hindi ko na kaya. Sagot ni Luna. Tuluyan ang tumalikod si Luna dahil hindi niya kayang ma-disappoint ang magulang niya kahit na gusto niya si Harry. Kinabukasan ay kahit na ilang araw na lang bago matapos ang internship ni Luna at Harry, ay nag-resign pa rin si Luna para malayo na ng tuluyan kay Harry. Seryoso ka ba sa desisyon mo? Isa ka pa naman sa candidate namin para maging regular. Saad ni Mika kay Luna. Ngumiti si Luna. Hindi ko rin naman na kailangan, kaya ibigay niyo na lang po sa iba. Nakangiting sagot ni Luna. Okay, kung iyan ang desisyon mo. Saad ni Mika. Pagkatapos nilang mag-usap, ay inayos na ni Luna ang gamit niya at tinignan ng table ni Harry na hindi pumasok ngayon. Napahinga na lang ng malalim ang dalaga dahil nag-enjoy siya sa internship niya dito sa Ramirez Incorporated. Nagpaalam na si Luna sa mga kasama niya pero hindi ito nakapagpaalam kay Harry. Paglipas ng isang linggo, ay bumalik na si Luna bilang isang chief of finance ng company nila. Pero parang nanibago siya sa environment dahil wala nang nag-uutos sa kanya dito. Luna, gusto mong sumamang bumisita sa Ramirez Incorporated? Tanong ni Marlon pagpasok sa office ng anak. Now? Tanong ni Luna. Yes, sagot sa kanya. Gusto niyang pumunta, pero siguradong magkikita sila ni Harry doon. Wag na pa, sagot ni Luna, at kunwari ay mayroon pang ginagawa. Bawat araw na lumalapit, ay kinakabahan si Luna sa mga nangyayari at gusto na niyang itigil ang lahat. Sabay-sabay silang kumakain ng dinner at tahimik lang si Luna. Ayoko nang magpakasal sa anak ng CEO. Seryosong saad ni Luna. Natigilan ng lahat sa narinig kay Luna. Pero si Luna ay huminga ng malalim para kumuha ng lakas ng loob magsalita. Why? Tanong ni Marlon. Dahil hindi ko siya mahal. Simpleng sagot ni Luna. Pumayag lang siyang ikasal sa lalaking hindi niya pa nakikilala dahil akala niya ay matututunan din niya itong mahalin. Pero hindi niya maisip kung mangyayari iyon dahil mayroon ang nakatira sa puso niya. Naguguluhan ka lang, Luna. Konting araw na lang at makikita mo siya. And I'm pretty sure na magugustuhan mo siya. Paliwanag ni Marlon. What if hindi ko siya magustuhan? Tanong ni Luna sa kanilang lahat. Business natin to. And we talk about this, right, Luna? Kalmadong tanong ni Marlon. Umiling si Luna. I'm sorry pa, kung hindi ko kayang sumunod this time. Iwang salita ni Luna bago ito naglakad palabas ng bahay nila.
Nagmaneho ng kotse si Luna kahit na madilim ang paligid papunta sa apartment ni Harry. Pagdating niya doon, ay kinatok ni Luna ang pinto pero walang sumasagot. Kinuha niyang phone niya para tawagan si Harry pero walang sumasagot. Harry! Tawag ni Luna. Umalis ako sa bahay para tumakbo sa'yo. I'm willing to take the risk. Naiiyak na sigaw ni Luna. Tumatagal ang gabi ay walang Hari ang nagpapakita sa kanya. Kaya napagdesisyonan ni Luna na umalis na lang. Pero napatigil siya sa paglalakad nang mayroong isang sports car ang pumarada. Lalagpasan na sana ni Luna iyon. Pero nang makita niya kung sinong bumaba, ay tuluyan ang natigilan si Luna. Tinignan ni Luna ang suot ng binata na nakapormal ito at umiibabaw ang kagwapuhan ng lalaki. Saan ka pumunta? Tanong ni Luna. Napatingin si Luna sa kotse na dala ng binata. Pumasok muna tayo sa loob. Aya ni Harry. Pinaupo siya sa sopa at binigyan ng tubig ni Harry. Bakit ka pumunta dito? Tanong ni Harry sa dalaga. Para sa'yo. Sagot ni Luna. Ang tagal kasi natin hindi nagkita eh. Binaba ni Luna ang tubig at tumayo para lapitan si Harry sa bayakap. Hindi na ako sanay nang hindi kita nakikita sa office. Saad ni Luna. Tinignan ni Luna ang binata. Nakatingala siya ng kaunti dahil mas matangkad si Harry ng konti sa kanya. Hindi na pinatapos ni Luna si Harry at hinalikan niyang binata dahil ayaw na niyang marinig ang bagay na iyon. Agad naman na gumanti si Harry sa dalaga kaya napangiti si Luna. Ang isip lang nilang nagsasabing hindi sila pwede. Pero ang puso nila ay magkadikit na. Tayo lang pwede. Bulong ni Luna kay Harry habang nasa ibabaw niyang binata, sabay pikit ng mata para damahin niyang lalaki sa kanya. Kinabukasan ay habang naghahanda ng breakfast si Luna, ay napatingin siya sa lalaking kasama niya na nagmamadaling nag-aayos. Aalis ka? Takang tanong ni Luna. Yeah, mayroon lang akong importanteng pupuntahan. Sagot ni Harry. Paano ako? Dito lang ako. Alala ni Luna. Nilapitan siya ng binata at binigyan ng isang mabilis na halik sa labi na ikinangiti ng dalaga. Sabi mo, tayo lang pwede. Kaya ipipilit ko yun. Pero kailangan kita, kaya dito ka lang muna at babalik ako mamaya. Paliwanag ni Harry bago ito umalis. I love you. Saad ni Luna. Napatigil naman si Harry at nilingon niyang dalagan na mayroong ngiti sa labi. I love you. Paalam ni Harry bago lumabas ng bahay. Nagstay lang si Luna sa apartment nila Harry hanggang sa umabot ng hapon. Balak na magluto ni Luna ng pagkain nila para sa hapunan. Pero mayroong pumasok sa pinto, kaya dali-dali siyang naglakad papunta sa pinto para pagbuksan. Dahil iniisip ni Luna na baka si Harry na iyon. Napaatras si Luna nang makitang tauhan nila sa tapat ng pinto pagbukas nito. Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Luna. Pinapasundo ka na po ma'am ng magulang niyo. Sagot kay Luna. Mabilis na sinarado ni Luna ang pinto at tumakbo papasok sa loob. Pero nakapasok din ang mga tauhan nila, kaya balak na tumakas gamit ang bintana. Pero mabilis din na nahuli si Luna. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Luna. Tatanggalin ko kayong lahat pag di niyo ako binitawan. Banta ni Luna. Pero mabilis siya na isakay sa kotse at pinaharurot iyon para makaalis agad. Pagkanong binigay sa inyo nila Papa? Doble kong ibibigay basta pakawalan niyo lang ako. Saad ni Luna. Hindi siya pinapansin ng mga tauhan nila at mga seryosong mga mukha ng mga ito. Ayokong umuwi sa amin. Maktol ni Luna. Ayokong ikasal sa anak ng CEO ng Ramirez Incorporated. Dagdag niya pa na parang iiyak na.
Dahil nagmamakaawa na ito sa mga tauhan nila, napakawalan na siya. Pagdating nila sa bahay, ay nagpupumiglas pa rin si Luna at ginagawa niyang lahat para lang makatakas. Pagdating sa loob, nakita niyang magulang niya pati ang mga Ramirez. Nandoon si Harvey, pero mayroong isang lalaking hindi niya pa nakikita at mukhang iyon ang balak na ipakasal sa kanya. Ayokong ikasal sa kanya, sigaw ni Luna. Luna, your boys! Saway ni Marlon sa anak. Umiling si Luna. Sinabi ko na sa inyo, Papa, na ayoko sa lalaking yan. Umiiyak na saad ni Luna. Tumalikod siya at balak ng tumakas, pero nakaharang ang mga tauhan nila. Kaya walang magawa si Luna kung hindi paghahampasin na lang ito sa inis at napaupo dahil nawalan na ito ng pag-asa na makatatakas pa sa plano ng kanyang mga magulang. I'm sorry kung late kami. Nagsalubong ang kilay ni Luna nang makita si Lola Tess na naglalakad kasama si Leia. Mama, tawag kay Lola Tess ni Henry. Ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Luna kay Lola Tess. I'm so sorry sa ugali ng anak ko. Naguguluhan lang siya ngayon, pero kakausapin ko na lang siya. Paghingi ng sorry ni Marjorie. It's okay, tita. Sanay na po ako sa ingay at ugali niya. Mabilis na napalingon si Luna sa likuran niya at pamilyar ang boses ng lalaki sa kanya. Mabilis itong napatayo para tignan kung sino yon at seryosong kumakain na si Harry ang nakita niya. Harry? Nagulat na tanong ni Luna. Pinaba ni Harry ang hawak niyang kutsara at tinignan si Marlon at Marjorie sabay tayo. Ayaw po pala sa akin ng anak niyo. Ayokong ipilit ang sarili ko sa taong hindi ako gusto. Kalmadong saad ni Harry. Harry, anong sinasabi mo? Tanong ni Henry. Pasensya na po, saad ni Harry. Balak nitong umalis, pero si Luna ay agad na umupot kumuha ng pagkain. Hindi, gusto ko, saad ni Luna sabay subo ng pagkain. Ma, pa, bakit kayo nakatayo? Kumain na tayo saka kailan bang kasal? Tanong ni Luna. Napangisi naman si Harry dahil sa makulit na ugali ni Luna, kaya niya ito nagustuhan lalo. Hinila ni Luna si Harry para paupuin ito sa tabi niya habang hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Nakatingin naman ang mga tao sa kanilang dalawa na mayroong malaking question mark sa mga mukha nito dahil wala silang idea sa nangyayari sa dalawa. Magkakilala kayo? Tanong ni Marlon. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Luna dahil ang balak na ipakasal sa kanya ng magulang niya ang dahil rin kung bakit ayaw niyang ituloy ang kasal. Boyfriend ko, sagot ni Luna. Nanlaki ang mata ng mga kasama nila at mabilis din napalitan ng ngiti dahil hindi nila inaasahan iyon. Harry, tama bang sinabi niya? Tanong kay Harry. Agad na tumango si Harry kaya lalong napangiti ang dalaga. Kung ganoon, si Harry yung lalaking sinasabi mong gusto mo? Tanong ni Marlon. Hindi ko na siya gusto. Mahal ko na siya pa. Sagot ni Luna. Biglang sumiglang mukha ng mga tao sa paligid dahil hindi na sila mahihirapan sa dalawa. Pagkatapos ng meeting, ay lumabas si Luna at Harry para magpahangin sa garden nila Luna. Bakit hindi mo sinabi na ikaw palang panganay na anak ni Uncle Henry? Tanong ni Luna. Naniwala pa tuloy ako na kaya ka lang pumasok sa company dahil kaapelido mo yung CEO. Nakangiting saad ni Luna. Training ko yan bago maging CEO. From lowest to highest ay gusto kong malaman. Paliwanag ni Harry. Napatingin si Luna sa kamay ni Harry at agad iyong hinawakan. Kaya nakuha niyang atensyon ng binata. Bukod pala sa magkasama tayo sa trabaho, ay nakatakda na pala tayong ikasal sa isa't isa nang hindi natin alam. Pinatong ni Luna ang ulo niya sa balikat ni Harry, habang ang mata ay nakatingin sa hindi mabilang na star sa langit.
Alam ko nang ikaw ang anak nila Uncle Marlon. Napatingin si Luna kay Harry. Paano? Napangisi si Harry at nilingon ng dalaga. Anak ako ng CEO. I have power to see your profile. Na-curious kasi ko kung sino ka ba talaga. Napalayo ng konti si Luna kay Harry. You mean, noong umamin ako sa'yo, alam mo na kung sino ko? Umiwas ang tingin si Harry, pero hindi nito inaalis ang ngiti sa labi niya. Akong unang nagkagusto sa'yo. Unang pag-uusap pa lang natin, mayroon na akong nararamdaman. Lalo na noong nakakapag-usap tayo sa resto bar. Pag-amin ni Harry. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ni Luna. Dahil nag-e-enjoy akong kasama ka. Simpleng sagot ni Harry. What about yung sinabi mong hindi tayo pwede? Plano mo lang ba yon? Hinalikan ni Harry si Luna para patigilin na ito sa pagtatanong niya. Palayuin man kita o hindi, umamin man ako o hindi, ang ending ay akin pa rin naman dahil sa magulang natin. Paliwanag ni Harry bago ituloy ang halik sa dalaga. Kuya, Oh shoot, sorry. Agad na tumalikod si Harvey nang makitang kapatid niya at si Luna na naghahalikan. Napahiwalay naman ang dalawa. Hey, kiddo. Sigaw ni Luna. Yes, ate. Tanong ni Harvey. Ate ha? I like it. Saad ni Luna bago lapitan si Harvey. Sabihin mo sa magulang mo, dito matutulog si Harry. Dahil bibigyan na namin sila ng apo. Biro ni Luna. Luna, ano ba yung sinasabi mo? Saway ni Harry. Isang ngisi naman ang nabuo sa labi ni Harvey bago ito paalisin ni Luna. After ilang araw, ay bumisita si Luna sa Ramirez Incorporated na mayroong dalang pagkain sa mga katrabaho nila. Kaya magaan ang loob ko sa iyo dahil alam kong mabait ka. Nakangiting saad ni Mika. Kahit na si Lunang madalas pagalitan, masaya pa rin si Luna na katrabaho niya si Mika. Ako din, dahil pinagtabi mo kami ni Harry. Masiyang sagot ni Luna. CEO na siya, sagot ni Mika. Hi everyone. Napatingin ang lahat sa pagpasok ni Harry, kaya napatayo din ang halos lahat ng tao sa office. Napatingin si Mika nang umakbay si Harry kay Luna. Mukhang malalim ang nabuo niyo na pagkakaibigan dito sa office, Sir Harry. Saad ni Mika. Yes, and thanks to you, dahil siyang laging pinapasama mo sa akin. Saad ni Harry na nagpakilig kay Mika. Tinaas ni Luna ang kamay niya na mayroong singsing. Invited kayong lahat sa kasal namin, announce ni Luna. Kita ang gulat sa mga muka, pero napalitan ng palakpak at pagbati sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kasiyahan nila sa accounting department, ay agad na umakyat ang dalawa sa taas para pumunta sa vacant room. Pagbukas ni Luna ng vacant room, ay kita na nito ng marami na ang gamit na nakalagay. Chief of Finance? Takang basa ni Luna. Yes, pag nagpakasal naman na tayong business natin, ay magiging isa rin naman. Paliwanag ni Harry. Naglakad si Harry papunta sa isang pinto na halos na bago ng itsura ng buong room. Binuksan ni Harry ang pinto kung saan makikita ang office ni Harry. Wow! Manghang saad ni Luna. Lumipat sila papunta sa office ni Harry. Magkasama tayo sa internship. Gusto ko magkasama rin natin i-manage ang company. Saad ni Harry. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Banat ni Luna. Mahinang natawa si Harry. Aminado naman siyang unang nagkagusto. Pero si Lunang unang umamin. Sometimes me, pero madalas ikaw. Natatawang saad ni Harry. Niyakap ni Harry si Luna dahil napanguso na lang ang dalaga. What if hindi pala akong ipapakasal sa'yo? Anong gagawin mo? Tanong ni Luna. Tumalikod si Harry at tumupo sa swivel chair niya.
Ayokong magpakasal sa babaeng iyan. Sigaw ni Harry. Natawa ng malakas si Luna dahil parang pamilyar ang ginawa ni Harry. Kung hindi ikaw, ay ayoko talaga. Saad ni Luna. Lumapit ulit si Harry kay Luna para yakapin. Ipilit natin. Bulong ni Harry. Tama. Pagsang-ayon ni Luna. After ng ilang buwan, ay natuloy ang kasal nilang dalawa at magkasama nilang hinahandle ang company na pinamana sa kanilang dalawa. Taon nang lumipas at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Hans, say hi to daddy. Masayang saad ni Luna sa anak niya. Me handsome boy. Masayang bati ni Harry sa anak niya nang makita itong pumasok sa office. And my wife. Dagdag ni Harry sabay halik kay Luna. Busy? Tanong ni Luna. Kailan ba ako naging busy pagdating sa inyo? Tanong ni Harry. Always. Sagot ni Luna. Let's have a dinner. Aya ni Harry dahil mukhang malapit ng magtampong asawa niya. Lalong tumibay ang pagmamahala ng dalawa simula nang ikasal sila at hindi nila damang arranged marriage ng pamilya dahil ang tadhanang nag-ayos ng puso nila para sa isa't isa. The end.